Naging kontrobersyal ngayong taon ang issue tungkol sa confidential and intelligence funds. Kapansin-pansin kasi na pati civilian agencies ay humiling na rin yan para po sa 2024 budget. Para saan nga ba dapat ang confidential funds? Alamin sa special report ni Darling Kai. The confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Confidential fund. Confidential funds. Confidential fund. Confidential funds. Naging mainit ang usapin tungkol sa confidential funds nitong mga nakaraang buwan. Sa kasagsagan kasi ng budget hearing sa Kongreso, kinwestiyon ng ilang mambabata si Vice President Sara Duterte sa paggastos ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Kinwestiyon din ang paglipat ng 221 million pesos na confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President. Pero ano ba muna ang confidential funds? Wala kasing kalam-alam dyan. Hindi ko po alam yung confidential funds. Bago ang lahat, dito muna tayo sa salitang confidential. Base sa diksyonaryo, ito ang ibig sabihin ng salitang confidential. Sa madaling salita, sikreto o iilan lang ang pwedeng makaalam. Pero paano naman yon kung public funds o pera ng publiko ang pinag-uusapan? Tignan natin ang sinasabi ng batas. Ayon sa Joint Memorandum Circular na inilabas ng Commission on Audit noong 2015, ang confidential expenses ay ang mga gastos sa surveillance activities ng civilian government agencies na naaayon sa mandato ng ahensya. Ito naman ang guidelines pagdating sa confidential funds. Pwede lang itong gamitin para sa mga sumusunod, pagkuha ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyektong may kinalaman sa national security at peace and order. Renta ng mga sasakyan o pagbili ng mga gamit na kailangan para sa confidential activities. Mga gastos na may kinalaman sa safe houses, bayad sa mga informer, pagsiwalat o pagpigil sa mga iligal na gawain na may banta sa kaligtasan ng ahensya o mga nagtatrabaho rito. At iba pa, basta aprobado sa ilalim ng General Appropriations Act at iba pang special laws. Hiwalay pa ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalap ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Merong mga dagdag na programa na pwedeng magawa. Ang may confidential fund lang ang Office of the President. Kasi di ba bawat agencies, meron silang mga flagship program. So nakalagay sa line item. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganyan din kalaki ang hinihingi ng pamahalaan. Mula 2016, lumobo ng mahigit 500% ang confidential at intelligence funds base sa datos ng GMA Integrated News Research. Kung tutuusin, maliit ang pondo para sa confidential and intelligence funds kung titignan ang kabuang panukalang 2024 proposed national budget na 5.77 trillion pesos. 10 bilyon na yan, sabi natin hindi kasing laki niyan ang ibang pondo. Malaking pondo na yan para sa mga projects for poverty alleviation. Malaki na yung pondo niyan para mag-fund ng classroom building initiatives. Malaking fund na yan para ma-fund yung primary healthcare natin na kailangan natin sa probinsya. Sa 10 bilyong piso, mabibigyan na sana ang mahigit 32,000 pamilya ng nakabubuhay na sahod sa loob ng isang taon. Mapapakain na niyan ng isang buwan ang mahigit 740,000 pamilya. Makapagpapatayo na yan ng 5,000 classroom. Katumbas na rin sana yan ng food stamp sa isang buwang pagkain ng mahigit 3,300,000 mahihirap na pamilya. Kahit na raw may Joint Memorandum Circular na nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng confidential funds, masyado pa rin daw malawak ang saklaw nito. So hindi siya line item, hindi siya transparent, hindi natin alam kung saan siya mapupunta. In addition, pag nag-liquidate, hindi natin alam kung ano na yung audit report. Kasi sasabihin confidential siya.
Ayon mismo sa Joint Memorandum Circular ng COA, dapat ay mahigpit ang pagbabantay sa paggastos nito. Pero dahil nga may kinalaman sa surveillance, intelligence information at national security ang mga pinagkakagastusan ng pondo, walang obligasyon ng mga opisyal ng gobyerno para isiwalat sa publiko kung saan eksaktong napunta ang pera. Sa makatuwid, ang inaasahan na lang ngayon ng taong bayan ay katapatan ng mga opisyal ng mga ahensyang binibigyan ng confidential funds. Dapat siguro may accountability yung head of unit or head of agency. Parang nasa puso niya na malaki yung nilagay sa kanyang confidential fund at ipapaliwanag niya kung saan napunta. Bukod sa paglobo ng hinihinging confidential funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, dumarami rin ang mga ahensyang humihingi nito. Mula sa 21 ahensya noong 2016, 28 ahensya ang humihingi ng confidential funds para sa 2024. Noong Setyembre, inaprubahan ng House of Representatives ang proposed 2024 national budget. Nagpasya na rin ang Kamara na i-realign o ilipat ang confidential funds mula sa ilang civilian agencies papunta sa mga ahensya na nakatutok sa pagbabantay ng West Philippine Sea gaya ng Philippine Coast Guard. Sa pagtalakay naman ng Senado, binawi ni Duterte ang hiling niyang confidential funds, 500 million pesos para sa OVP at 150 million pesos para sa Department of Education. Divisive daw kasi ang usapin, sabi ng bise. Inaabangan ngayon ang pinal na kahihinat na ng panukalang budget sa Bicameral Conference Committee. Napakahalagang pag-usapan ang budget ng pamahalaan dahil pera ito ng taong bayan, pera mo, pera nating lahat. Kapag mas marami tayong alam tungkol dito, meron tayong lakas ng loob na makialam at siguruhin na bawat sentimo ay nagagastos ng wasto. Yan ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.